hope this is a very interesting investment for me and for the team. We are here in Santo Tomas. We are feeding these children, the malnourished children, the underweight children. It's because we believe that hindi makakapag-aral ang isang bata na gutom ang tiyan. That's why we would like them that they will excel in the school, they will excel in their academics. Feed Hope is here to help not only the children, also the parents, the school teachers, the staff here. We would like them to help kung paano i-guide ang mga bata na ito nutritionally, by physically, mentally, emotionally. At papakainin po natin ang anak ninyo ng tamang lunch every day starting Monday. Okay? Commitment po namin yan para po sa inyo at pagbalik po namin sa ating bansa. Magpasalamat na rin sa Panginoon na makatulong kami, magkaroon kami pagkakataon na tumulong at gawin po ito. We want here a volunteer, because this is an NGO, a non-stock and non-profit organization. We don't have that much budget. What we want is the heart, the right heart who will extend their help to these children. Ako po ay na-reach out, nakakilala po kay Lord, nabago po yung pagkatao ko. Natuto na po akong makipagkaibigan, umuwi sa bahay at tumulong sa kapwa. And kami po ngayon ay nagre-reach out ng mga kakilala o makakilala po sa Panginoon. Ayun, dahil po kay Jesus nakilala ko siya, nag-intimate po ako. Pinunta po ako dito sa church, nakilala ko po si God na aking ama na laging nandyan sa aking tabi. Yung nakilala ko sa kanya si Jesus Christ, alam ko na po kasi kahit man namatay ako. Tapos ngayon po, ngayong scholar na po ako, nagpapasalamat po ako kasi po natutulungan ko na po ang mama ko kasi mag-isa na lang po siya sa buhay kasi yung papa ko po may sakit sa paa. Kaya nahihirapan na rin po si mama. Minsan po naglo-loan siya kaso nahihirapan po siyang magbayad. Kaya napakalaki po salamat din po sa nagpapasponsor sa amin. Kasi kahit 150 lang po yun, meron din po kami nabibigay sa mama namin. Kaso po ang problema po namin, minsan po, hindi po namin yung nagagamit sa school namin kasi lahat po nabibigay namin sa mama namin. Pero, yung mga kaibigan ko naman po, sila po yung tumutulong sa akin. Kung wala po akong mga baon, binibigyan po nila ako, sinisharan po nila ako. Yung Feed Hope po ay malaking tulong po siya sa karamihan ng mga kabataan tulad ng kulang po sa timbang. Thank you very much, Feed Hope. Tapno, sabay kumata da ito nga programa yung katagtuloy nga inga na makwadag ito yung ubing. Nagpapasalamat po ako sa Feed Hope sa kanilang programa na kailangan po tuloy-tuloy po ang kanilang suporta sa mga bata. Nagpapasalamat kami sa Feed Hope sa opportunity at sa tulong na bibigay nila sa amin. Okay, so for the feeding program, alam namin na makakatulong ito sa mga bata, mas lalo na sa mga feeding beneficiaries. Okay, it would be a great help for them. Okay, hindi lang sa kanilang physical na aspekto, pati na rin siguro sa kanilang social and other things. Kadagiti
Feed Hope, thank you very much. Ayat you kung she sacrifices you in school, and God bless. The school also want to thank in behalf of the children and the parents, of course the barangay officials. This is really a privilege for the children, of course, and of course their parents, because it is a great help for the performance aside from the nutritional status of the children who are the beneficiaries of our school-based feeding program. Thank you very much, and Godspeed to all of you. Thank you. Gusto namin kayo palaging busog. Alam niyo ba yun? Kasi pagka busog kayo, nakakapag-aral kayo ng mabuti. Pag nakakapag-aral kayo ng mabuti, pwede kayo maging engineer, pwede kayo maging pulis, pwede kayo maging presidente. We want to nurture the Filipino youth because we believe that the next generation will be the one to be the great leaders of this country. We might not know that one of them will be one of the leader, a president of this country. It's really from our heart that we are giving for the kids because not only for the kids, we are doing this for the Lord.